Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, anuman ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Nabubuhay at naghahari, isang Diyos, magpasa walang hanggan. Mga kagabay, lahat tayo may mga gagawin. Lahat tayo may dapat gampanan. Lahat tayo may dapat susundin mga schedule o mga panahon o mga oras ng ating mga gagawin. Pahinga, pagtulog, at pagtupad ng ating mga tungkulin bilang may mga tungkulin sa gobyerno o sa anumang mga gusali sa ating mga trabaho, sa ating workplace. Lahat yan dapat bigyan natin ng kaukulang panahon. Sa panahon na dapat tayong magpahinga tayo. Kung ano ang ating oras ng pagpahinga, susundin natin yan. Ang oras ng ating paggawa, kailangan may oras. Tulad ng ating naranasan nang tayo ay isang working student sa isang paaralan, sa isang kolehiyo upang tayo makatapos sa ating pag-aaral. Ang bawat oras ay may dapat kang gampanan. Oras ng iyong paggising, pagdasal, pagkain, pag-aaral, pagtupad ng iyong mga tungkulin bilang isang working student hanggang sa huling oras na dapat nang magpahinga sa gabi upang makatulog. So, ang bawat oras na ibinigay sa atin ng Diyos ay dapat gampanan natin nang naaayon sa panahon na sila ay nakaschedule. Sila ay nakatuka na dapat silang gawin. Marami sa atin ang mahilig sa manya habit, manyana habit, mamaya na, saka na, sandali lang. Halimbawa, may lakad tayo alas 8 ng umaga. Alas 8 ng umaga halimbawa. Alas 8, minsan tinatamad pa tayong magbangon, alas 8 na. Sabihin na natin, tanggapin na natin alas 8. Babangon na tayo. Maghanda tayo. Ilang oras, ilang minuto ba tayong maghanda? Kakain pa tayo. Anong mangyayari? Ang gampanan natin sa mga oras na yan, nilalamon, kinakain ng oras na daraan. Lalong-lalo na kung ang alas 8 natin magiging alas 10, minsan magiging alas 12. Yung mga dapat natin gawin, hindi natin magagawa. Hindi na natin maaring balikan. Anuman ang hindi nagawa, hindi na maulit na gawin. Maaring gawin sa panibagong oras, pero maraming aapakan, maraming mawawalan mga bagay-bagay o mga gawain na dapat natin tuparin. Kaya kung anuman ang dapat gawin natin sa mga oras na yan, sa mga panahon na yan. May panahon sa banding, may panahon sa pag-relax, may panahon sa pagtutulog, may panahon sa pahinga, at may panahon sa ating mga gawa. Huwag nating sayangin ang oras, huwag nating sayangin ang anumang panahon sapagkat hindi na maibabalik ang anumang na kaligtaan nating gawin. No crime over spilled milk.
Kung natapon ang iyong iniinom na kape, hindi mo na maaring pulutin sa lupa, magtimpla ka na lang ng panibagong tasa ng kape at talo ka na doon. Kaya marami sa atin yung tinatawag sa wikang English na procrastination. Yung tinatamad tayo, hindi natin sinusunod ang dapat natin gawin. Napakaganda ng isang karanasan na ating naranasan ng ating kabataan. Ang maya gawain ang bawat oras at ang oras na yan ay talagang sinusunod natin sapagkat nagagalit yung ating mga pinaglilingkuran. Isa tayong working student. Minsan nga nasasabi natin noon, gusto ko pang matulog, gusto ko pang uminom ng tubig, gusto ko pang kumain. Hindi. Huwag natin isipin yan. Ang isipin natin sa oras ng ating pagising, ang mga oras ay ang mga gawain natin sa bawat oras. Tuparin natin at kung may dahilan na hindi natin magawa, dapat ang dahilan ay talagang mabigat. Hindi dahil sa katamaran, hindi dahil sa manyana habit, saka na lang mamaya na. May appointment tayo, 10:00 ng umaga, naka-relo de pulso tayo. Mamaya-maya titingin tayo sa relo at sasabihin, malapit na, hanggang sasabihin natin, naku, wala na akong oras. Ito ang isang malaking kalokohan. At yan ang ating mga karamihan ng ating mga manggagawa. Mareklamo sa oras, ngunit naghahangad ng tamang sahod o ng sobra pang sahod, ng sobra pang benepisyo. Nagrarally, ipinagpaglaban ang mababang sahod, ngunit walang nagrarally sa mga tamad. Yung mga nagpapalipas ng oras. Makikita natin, dapat na ginagawa, lalong-lalo na sa gobyerno. Makikita mo, oras ng paggawa, nasa labas, nagkikwentuhan, nagchichismisan, minsan nagiinuman o kung ano-ano mga pagre-relax. Napakamali at dapat nating ituwid ang ating mga sarili. Isipin natin, hindi ang iba, kung hindi tayo mismo. Sapagkat sa mga panahon hindi natin magawa ang isang bagay at na mahalaga ang isang bagay na yan, ay magsisisi man tayo, wala na tayong magagawa. Hindi ba't marami ang namamatay dahil sa minsan halimbawa may magkasakit, bumili ka ng gamot, bigla kang nakitang kausap, nakitang kakilala, kaya nakakalimutan mong oras. Pagdating mo sa bahay, dala mo ang gamot, patay na yung iinom ng gamot. Isa lamang ito sa mga akala natin mga hindi magandang halimbawa sa mga ginagawa natin dahil sa ating hindi pagsunod sa schedule ng dapat natin gawin, ng dapat nating paglalaanan ng ating atensyon, ng ating pagtupad. Mga kagabay, tingnan natin, ayusin natin ang ating mga sarili. Itama natin ang ating pagsunod ng oras sa dapat natin gawin. Ano man yan kadali, kaya-kaya ko yan. Yung isang oras, magawa ko yan ng 30 minutes, ng 20 minutes. Kaya natin yan, sige, okay lang. Magkwentuhan muna tayo, magchismis muna tayo. Mga kagabay, lahat may panahon. Gawin natin ang tama, sundin natin ang ating oras, ang ating panahon.